Good morning, ma'am. Good morning, classmate. This is my topic, kind of memory and the process of memory. There is kind of memory. First is the human memory. Human memory. This encompasses a different types of memory in psychology, such as the short-term memory, a temporary storage of information. Example, remembering a phone to dial it. Next is the long-term memory. Long-term memory is the information that's stored in extended periods. It's also divided into two, the implicit memory and non-declarative. Next is the process of memory. Process of memory, it's categorized on three, the encoding, the storage, and the retrieval. Encoding, a first step of memory process where information is transformed into the format that can be stored in the brain. There are also three types of encoding. First is the visual encoding. Second is the acoustic encoding. And last is the semantic encoding. For example, when learning a new word, you might visualize its meaning, listen to its pronunciation, and think about how it relates to words you already know. Second is the storage. Storage is a process of maintaining encode information or time memory. For example, dito is when studying for exam, you might use a memory device to help store information in long-term memory, allowing you to recall it later. So, kung mag-study tayo sa exam, we need to use the memory device so that we can recall kung ano yung studyhan natin. Last is the retrieval. Retrieval is a process of accessing and bringing stored information into conscious awareness. This can be occurred in a different way. So, in retrieval, meron din siyang tatlo. First is the recall, second is the recognition, and last is the relearning. For example na lang dito is, when taking a rest, you might recall the facts of your studied. Dito yung recall. Or recognize the correct answer from a list of option or recognition. So, dito na natin malalaman na ganun pala yung tamang answer when we relearning it, when we recall it. And Good morning, ma'am. Good morning, classmates. I'm Chela May Upa from BSCD 4A, and this is my report. It's all about sensory memory and short-term memory. Ang sensory memory ay ito ay isang uri ng memorya na nagtataglay ng impormasyon na mula sa ating pandama sa maikling panahon. Ito ay maging visual, auditory, tactile, gustatory, and olfactory. Ang sensory memory ay nagpapahintulot sa atin na mag-proseso mag-process ng impormasyon na mula sa ating kapaligiran sa mabilis ng paraan. Ito ay importance na bahagi ng ating memorya dahil ito ay nagpapahintulot sa atin na nagbigay ng pansin sa mga mahalagang impormasyon at hindi na kailangan i-store ang lahat ng impormasyon na mula sa ating long-term memory. Example, kapag tayo ay nakakikita, ito ay ang impormasyon dito ay maaaring maging visual sensory memory. Kapag tayo naman ay nakakarinig ng impormasyon, nakakarinig ng tunog, ang impormasyon dito ay maaaring maging auditory sensory memory. Kapag tayo naman ay nakadama ng isang bagay, ito ay maaaring maging
tactile sensory memory. Kapag tayo naman ay nakakalamon ng pagkain, ito ay maaring maging gustatory. Kapag tayo naman ay makasuso or makaamoy, kapag tayo naman ay makaamoy, ito ay maaring maging olfactory sensory memory. Ang short-term memory ay isang uri ng memorya na tataglay ng impormasyon mula sa maikling panahon. Ito ay maaaring maging bahagi ng visual, auditory, and kinesthetic. Ito din nagpapahintulot sa atin ng impormasyon mula sa mabilis na paraan at gamitin ito sa salukuyang gawain. Example, kapag tayo ay binigyan ng isang number or pangalan, ang impormasyon mula dito ay maging bahagi ng ating short-term memory. Ay may kailangang gamitin ang impormasyon mula sa isang salukuyang gawin tulad ng pagbigkas ng pangalan or pagtawag ng number. Ang impormasyon ay pwedeng ma-access sa ating short-term memory. Good day, Miss. My name is Nailin Man. Group 3 reporting. My topic is all about long-term memory and forgetting. Ang ibig sabihin nito ay isang pangmatagalang memorya at sistema ng may mga pag-iimbak na impormasyon sa ating utak na nagbibigay daan sa atin na matandaan ang mga karanasan, kaalaman at kasanayan sa mahalagang panahon. Ito ay isang malawak at komplikadong sistema na may iba't ibang uri ng memorya. Ang pagkalimot ay isang natural na proseso kung saan mawawala o hindi na natin maaalala ang mga impormasyon na dating nasa ating long-term memory. Mayroong iba't ibang mga teorya na nagpapaliwanag kung bakit tayo nakakalimot. Ayon sa teoryang ito, ang mga alaala ay unti-unting mawawala sa paglipas ng panahon kung hindi ito ginagamit o pinag-iisipan. Ang pagkalimot ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng edad, stress, trauma, at mga sakit sa utak. Halimbawa, edad. Ang ating kakayahan sa pag-aalala ay maaaring humina habang tumatanda tayo. Pangalawa, yung stress. Ang stress ay maaaring maaapekto sa ating kakayahang matandaan. Pangatlo, trauma. Ang trauma ay maaaring magdulot ng pagkalimot sa mga nakaraang or karanasan o alaala. Mga sakit sa utak. Ang ilang mga sakit sa utak tulad ng Alzheimer's disease ay maaaring magdulot ng pagkalimot.
Good evening, ma'am. Good evening, classmate. My name is Ivy D. Torres, BCD4A. My topic is about biology of memory. Memory is a faculty of the brain by which data or information is encoded, stored, and retrieved when needed. Number one, neural plasticity. The brain's ability to change and adapt through experience. Ibig sabihin po sa neural plasticity, ang kakayahan ng utak na nagbabago sa umangkop sa pamamagitan ng karanasan. Number 2, long-term potentiation LPT, a long-lasting increase in synaptic mechanism for learning and memory. Ibig sabihin ng long-term potentiation isang matagalang pagtaas ng lakas ng synaptic, isang pangunahing mekanismo para sa pagtuturo at memorya. Number 3, hippocampus, a brain structure essential for forming new memories. Ibig sabihin sa hippocampus